Basahin po natin ang mga awit 51, 1-2. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo aking kasalanan. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito. Ama, maraming salamat sa inyo sa biyaya ng buhay, sa biyaya na ito na ibinigay niyo po sa amin sa araw-araw. Ama, salamat po ng marami sa inyo sapagkat kami po ay inyong pinatawad sa aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng aming pong Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan po ng biyaya na ibinigay ninyo. Ama, itinadalangin po namin sa inyo ang aming pong pananambahan sa gabing ito. Dalangin namin kayo mo siya manguna sa bawat isa. Dalangin namin ang aming mga kapatid na makakarinig ng iyong salita. Nawa ay kapulutan po nila ito ng mga aral na nagmumula sa inyo. Lord, ilalagay namin sa inyo ang mga tao na gagamitin nyo, ang aming tagapagsalita sa araw na ito. Kayo po ang siya manguna. Kayo po ang siya makita sa kanila po, sa kanyang mga mensahe sa amin. Salamat na marami, Ama. Sa inyo po ang lahat ng papuri at salamat o aming Diyos. Ama, ang lahat ng ito po ay aming isinasamo at tinadalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hi, good evening po sa lahat. So thank you for this chance para makapag-share ako ng aking pasasalamat. So I thank the Lord for all the blessings, for His goodness, for the grace, for His provisions. It's been 3 years since nag-move kami dito to Sydney, and we felt His hand, His guidance in this journey. It wasn't always easy. Syempre may mga challenges din, may mga adjustments kaming ginawa. But andun yung pagsama sa amin ni Lord sa araw-araw. It's also been a year na nakapag-move in na kami dito sa aming bahay. We're really grateful to the Lord sa blessing na ito. And it's something that we also prayed for a long time. We thank also the Lord for yung health, yung good health namin dito. Winter ngayon dito, so medyo malamig. And minsan may mga ubo-sipon, but hindi naman nagiging malala yung aming mga sakit. So, something na we're really thankful. Isa pa rin is yung school ng mga kids. Si Mateo nag-start na ng kinder. Both of them, ni Kayla, are doing well in school. At nag-enjoy naman sila. Another thing is nag-9th birthday si Kayla a week ago. We thank the Lord for another year na binigay niya sa buhay ni Kayla at sa protection ni Lord sa kanya sa araw-araw. Thankful din kami kay Lord sa pagbe-bless sa amin, sa aming mga trabaho dito. Medyo challenging, but we're really grateful na meron kaming work to sustain yung aming mga yung araw-araw naming buhay dito. Yun lang po, and all praises and honor para sa ating Panginoon. Thank you.
Sa Panginoon'y alay, lakas ng kabataan, buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaban. Si Jesus ay pamarisan, malakas at matapang. Siyang iyong paglaanan ng iyong kagalakan. Sa Panginoon'y alay, lakas ng kabataan, buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaban. Ang puso mo ay ihain, Panginoon'y ibigin, paglingkod at siyang unahin, bawat nasa'y panalin. Magbigay ka't ng tumanggap sa Diyos ng awat habag, paglingkuran siyang masikap, ibigay ang iyong lakas. Sa Panginoon'y alay, lakas ng kabataan, buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaban. Lahat ay ipagkaloob sa umibig ng lubos, at sa iyo ay tumubos, sa lupa ay nananaog. Buhay niya'y binigay ng maligtas ka lamang. Purihin mo siya't igalang ng buong kalakasan. Sa Panginoon'y alay, lakas ng kabataan, buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaban. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay pinagpala ng Panginoon sapagkat nagkaroon ako ng opportunity na makapagbigay sa inyo at makapag-share ng mensahe ng Panginoon ngayong midweek service. Ang ating pong paksa ay magmumula sa Aklat ni Juan, yung second letter niya. Ngayon, si Apostle John ay nagsulat ng tatlong epistles, yung 1st, 2nd, and 3rd John. Ito ay isinulat niya noong mga panahon ng AD 90s to 95. At ang kanyang sulat ay ginawa niya sa Epeso.
At ito ay tangka niyang ipamahagi doon sa mga iba't ibang churches doon sa Asia Minor. Ngayon, si John, yung mga panahon na yon ay matanda na. At talagang siya ay kinikilala bilang isang authority ng simbahang Kristiyano. At siya ay tinatawag na elder. Ngayon, sa mga panahon nila, merong mga heretical teachings na nagmumula sa mga false teachers. Ito yung sinasabi sa ating mga nababasa na Gnosticism. Ang Gnosticism ay isang teaching na ang sabi that all matter is evil and only the spirit is good. So whatever sin that you commit in your body had no effect on one's spirit. Ngayon, ang isang kilalang nanunuro ng ganitong kaalaman ay si Serentus. Sabi niya na ang Espiritu ng Panginoon ay bumaba sa ating Panginoong Hesukristo nung siya'y binautismuhan. At ang Espiritong ito ay umalis nung siya ay bago ipako sa krus doon sa Calvary. Ngayon, meron din pong katuruan ng Docetism. Yung sabi nila, si Jesus Christ, yung physical body ng ating Panginoong Hesukristo habang nandito sa lupa ay hindi totoo. Yun ang sabi nila. So, John, dito sa mga panahon na to, ay nagko-combat o nilalabanan niya yung mga heretical teachings na yan. At kaya nga niya isinulat yung 1 John. Ang emphasis ng 1 John ay para malaman natin kung anong katotohanan at kung ano ang kahalagahan ng mabuting balita. Pangalawa, yung ating paniniwala bilang Kristiyano that Jesus Christ is the incarnate God. At ang isa pa, para sa mga mananampalataya, meron tayong Christian assurance na ang ating pinaniniwalaan o pinananampalatayanan o pinangahawakan ay totoong katotohanan at ito ay nagmumula sa ating Panginoon. Ngayon, ang bawat Kristiyano, sabi sa sulat ni Juan doon sa first epistle, ay kinakailangang mabuhay ng righteous, ethical life na hindi bandaged doon sa kasalanan. Ngayon, dahil sa itinuturo ni John, ang truth and love, katotohanan at pagmamahal, ito daw ay isang mark ng totoong Christian. Ngayon, ano po ba ang tangka ni John? Bakit niya isinulat yung mga epistles na ito? Sa 1 John chapter 5 verse 13, ito po ang sabi, "These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." So, yung buod ng 1 John, meron tayong Christian assurance. So, paano naman itong 2nd and 3rd John na epistles? So, itong dalawang aklat na ito, ang pinakamaiksing aklat na makikita natin sa New Testament. Biruin nyo, doon sa mga panahon na yon ay mayroong mga traveling preachers, mga missionaries. Yun nga lamang, may mga traveling preachers dito na nagtuturo ng maling gospel, ng maling doktrina. Sila yung mga false teachers. At dito, naaalarma ang ating elder na si John. Sa 2nd John, ito ay epistle na isinulat niya para sa isang elect lady and her children. At dito, itinuturo niya na kinakailangan na ang isang mananampalataya na sumusunod sa ating Panginoon ay magpakita ng tamang hospitality o Christian hospitality. Ngayon, may mga pagkakataon, siguro yung elect lady dito na sinasabi sa sulat ni Juan do sa 2nd epistles ay
naaabuso. Maaaring may mga false teachers na pumupunta sa kanilang tahanan at namamalagi doon at nagtuturo ng maling katuruan. Ito ang inaalala ni John. Maalis ang pang-aabuso ng mga false teachers. Kaya itinuturo sa atin na kinakailangan ang Christian hospitality pala ay dapat nating iparamdam o ipakita sa kapwa nating mananampalataya na nagtuturo ng katotohanan. Ngayon, ano naman yung third epistle, yung 3 John? Yung 3 John ay isinulat ni Juan para sa isang mananampalataya na ang pangalan ay si Gaius. Si Gaius ay isang kaibigan ni John. And si Gaius adheres to the truth and love by practicing correct Christian hospitality towards missionaries or traveling preachers. Ngayon, naalarma din si John sapagkat merong bad report that a certain person, yung isang tao dito, na ang pangalan niya ay si Diotrephes, ay nagiging hindi siya nagpapakita ng maayos na hospitality, lalong-lalo na kay Apostle John, sapagkat siya ay nagsasabi ng kung ano-anong pananalita na nakasisira sa ating apostle, sa ating Elder John. At ang isa pa nga ay ini-exclude niya yung mga members sa church na lumalaban sa kanya. So, hindi maganda yung ipinapakita ni Diotrephes. So, ngayon, dahil ang ating mensahe ay nasa 2 John, marapatin po ninyo akong basahin ito. Sana po ay buksan po ninyo ang ating Bible at buksan natin yung 2 John. Ito yung pangalawang sulat ni Juan. Ang sabi, walk in truth and love. Verse 1, ito po yung ating paksa. The elder to the elect lady and her children, whom I love in truth, and not only I, but also all who know the truth. For the sake of the truth, which abides in us and will be with us forever. Verse 3, grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. Yun po yung ating pag-aaralan. Verses 1, 2, and 3. Ngayon, tapusin po natin yung sulat ni Juan. I rejoice greatly, verse 4, to find some of your children walking in truth, just as we received commandment from the Father. Now I ask you, lady, not as though I were writing to you a new commandment, but the one which we have had from the beginning, that we love one another. And this is love, that we walk according to his commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should walk in it. Verse 7, for many deceivers have gone out into the world, those who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. This is the deceiver and the Antichrist. See to yourselves that you do not lose what we accomplished, but that you may receive a full reward. Anyone who goes too far and does not abide in the teaching of Christ does not have God. The one who abides in the teaching, he has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house, and do not give him a greeting. For the one who gives him a greeting participates in his evil deeds. Though I have many things to write to you,
I do not want to do so with paper and ink, but I hope to come to you and speak face to face so that your joy may be made complete. And the last verse, the children of your elect sister greet you. Purihin ang salitang ating binasa. Purihin ang ating Panginoon. So, ang characters po dito ay si Elder John at yung kanyang sinulatan, yung elect lady, at nabanggit yung kanyang mga anak. Siyempre, doon sa bandang huling talata, binanggit dito yung kapatid ni elect lady at yung kanyang mga pamangkin, yung nephews. So, nandito din yung mga yung ibang mga mananampalataya. So, ngayong gabi, pinamagatan ko po ang ating mensahe ng ganito. Christian hospitality is practiced by Christians blessed with truth and love. Verses 1 to 3 ng 2 John. Ito po ay mayroong tatlong bahagi. Una, a Christian elder is blessed by truth and love. Verse 1. Then, yung pangalawa, an elect Christian is blessed and strengthened by truth and love. Verse 2. At yung pangatlo, the Christian's confidence. Makita natin yung remarkable blessing sa verse 3 and assurance. Dun sa verse 3, yung last portion. Ngayon, talakayin natin yung verse 1. That a Christian elder is blessed by truth and love. Napakagandang example ni Apostle John sapagkat si Apostle John, ipinakita niya dito sa sulat nito na siya'y merong great responsibility sa ating Panginoon at sa kanyang kapwa mananampalataya. Dahil may mga false teachers and deceivers na nagtuturo sa mga tao na mananampalataya na i-accept ang mga false doctrines na yan. Diba? Ganun din ang nangyayari sa atin sa panahon ngayon. Ngayon, dito, kung aalalahanin natin o iaalala natin yung mga kapanahunan nung bata pa si John ay punong-puno ng zeal and passion and ambition. Ibang-iba siya noon. Siya ay rash and sometimes reckless and aggressive. Di ba naalala po ninyo? Kung titingnan niyo po yung Lucas chapter 9 verses 51 to 54, kasama niyo yung kapatid niya, si James, they wanted to call down fire, to fall down from heaven, para puksain ang mga Samaritans who refused to welcome Jesus Christ. Pero si Jesus Christ mismo ang nag-rebuke sa kanila because of loss of love for the lost. Ngayon, si John ay mahal ng ating Panginoon. Nakasama niya sa ministry sa loob ng 3 taon at nagkaroon ng sanctification. Kahit papaano, si John at naging mahusay na tagasunod ng ating Panginoon. Siya dati ay merong misdirected passion. Pero dito sa sulat niya na to, sa second epistle, nakita natin that John aged well. Mayroon siyang natutunan. At dahil sa mga natutunan niya na to sa ating Panginoon, siya ay mayroong authority and the right to be called the elder. So, marami pa sana tayong pag-uusapan tungkol kay John. Pero para sa akin, ang nakita ko po kay John bilang isang mananampalataya, sana po pala ay tayo ay mamuhay na naglilingkod ng lubos sa ating Panginoon at sa ating mga nasasakupan, sa ating pamilya at sa kapatid natin sa sambahan. Ngayon, ang isa pa po na nakita ko po kay John ay yung passion
to proclaim the truth to others. And gusto niya na makita si John ang mga kapwa Kristiyano na maglakad at mamuhay ng napapailalim sa katotohanan. At si John ay kinokondena niya ang presensya ng mga false teachers na nagtuturo ng perverted truth. Kasi dangerous yan. Maraming mananampalataya, including sa panahon natin ngayon, ang naliligaw ng kanilang pananaw at pangunawa sa aklat ng kasulatan dahil sa mga ganyang uri ng false teachers. Ngayon, sabi ni John o pinakita ni John sa atin na siya ay punong-puno ng pagmamahal sa kapwa niya mananampalataya na gusto niyang i-shepherd at doon sa mga tao o mananampalataya na under his care. Di ba? Napakagaling ni Apostle John. Kaya dapat siyang tawaging the elder. Yun yung makita natin sa verse 1. Ngayon, tignan niyo po dun sa verse 1 ng 2 John. The elder, tapos lipat po tayo to the elect lady and her children, whom I love in truth. Ngayon, sabi nga natin, an elect Christian is blessed by truth and love. So, an elect Christian is blessed by love. Sabi dito ni Apostle John, whom I love in truth. So, pinapakita ni John dun sa elect lady yung kanyang deep affection and love dun sa kababaihan na ito. At kung titignan natin, meron po palang dalawang views dito o dalawang pangunawa. Ang isa ay yung literal grammatical view na ang elect lady na to is a true person. And this elect lady ay may mga anak. Ngayon, yung isang view naman, ang sabi, yung elect lady is a symbol of a local congregation. At ang mga children, yun yung mga members ng local congregation na ito na sinulatan ni Apostle John. Ngayon, bilang tagasunod ng ating Panginoon at mananampalataya at nagsasaliksik sa aklat ng kasulatan, ay ina-accept ko po ang literal grammatical view sapagkat ito ang pinakamagandang pamamaraan para maunawaan natin ang isinulat ng mga apostles sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating banal na Espiritu at ng mga propeta na tinulungan ng Espiritu na isulat ang Old Testament at ang New Testament. Literal grammatical view. Na ang babaeng elect lady na to ay totoong babae, isang ina na mayroong mga anak. Ngayon, tignan po natin yung description ni John. Ang sabi ni John, elect lady. Napaka-importante niya. Sapagkat sa maiksing sulat na ito, marami po akong natutunan dito. Yung doctrine of election. Napakabigat niyan sapagkat dito ipinapakita the word elect, ang ibig sabihin nito in English or synonym nito ay chosen or chosen ones. So this electing or choosing a sinner was based on God's sovereign priority. John chapter 6 verse 44. Tingnan po natin yung reference dito. Ang sabi sa John chapter 6 verse 44. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Suportahan po rin ito na sulat ni Apostle Paul, Romans chapter 8 verse 28 to 30. At yung isinulat din niya sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. So, electing a person into the kingdom of God
has been determined beforehand, decided ahead of time. So, God decided who will be His. And meron pong katuruan, ang sabi, God will be looking at the windows of time sa future. Ito pala si ganito ay tatanggap sa akin, kaya yan, elect yan. No, that is unbiblical. So, dito rin po natin makikita yung unconditional election. That a sinner is transformed only by the power of the Spirit, because God, based on His decreed will, elected that person, and that is a solid biblical truth. So there's no free will in salvation. No one will go to heaven against His will. So, this elect lady is blessed by the love of God, being an elect or chosen, and a recipient ng sincere Christian love ni John. Ngayon, punta po tayo dun sa mga susunod na kataga. That this elect lady is also not only blessed by love, but she is also blessed by truth. Ngayon, si John and this elect lady has a common commitment. Yung common commitment nila is to the truth. Iisa lang ang truth. Ito yung absolute truth na pinahihindian ng marami. Absolute truth is God. Tingnan natin ang reference natin sa John chapter 14 verses 6 to 7. Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. If you have come to know me, you will know my Father. From now on, you know Him and have seen Him. Kagimbal-gimbal ang sinabi ni Jesus, sapagkat dito nakita natin na ang Son of God, Jesus Christ, is full of deity. He is divine. Hindi lang siya nagkatao, kundi siya ay ating Panginoon. Equal to God the Father and the Holy Spirit. Kaya si John, Trinitarian yan. So he believes in the Holy Trinity. Ngayon, atin po nating pagtuunan ng pansin na ang truth and love na dapat natin maunawaan is that this operates, yung Christian love operates in the boundaries of truth. Yung genuine spiritual truth na mula sa ating Panginoon ay nagmula lamang sa ating Panginoon. And without God's truth, there can be no Christian love. Walang sacrificial love. Maraming terminologies niyan. Specific love, undying love, sacrificial love, agape love, Christian love. This is not sentimentalism or emotionalism. So, kailangan po nating alamin na ang truth o yung katotohanan, kapag ito in-exercise, pero wala namang pagmamahal, brings forth legalism. Ngayon, kapag ka naman sobrang pagmamahal, pero wala namang katotohanan, compromise yun. At yun nakikita natin sa ngayon, sa ating buhay sa ngayon. So, God's truth is the tip of the spear. Sabi ni Steve Lawson yun, that brings about Christian love. So, ngayon, importante para sa ating mga mananampalataya, para natin maunawaan ang katotohanan at pagmamahal, we have to read the Bible. Not only read, study hard. And bukod sa studying it hard, pray that God, through the Spirit, illuminate your mind so that maintindihan natin kung ano ang kanyang ibig sabihin.
Ano nga ba, paano natin di-describe yung Christian love? Sabi ni Paul, di ba? Yung sikat na chapter, yung chapter 13 of 1 Corinthians. So verses 4 to 7, that love is patient, love is kind, not jealous, does not brag, is not puffed up, it does not act unbecomingly, does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered. It does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Di ba? Yan yung magandang pagbibigay ng karakter o description sa Christian love. At doon sa susunod na talata, dito sa verse 1, ang sabi ni Apostle John, and not only I, hindi lang siya, but also all who know the truth. So John the Elder's emphasis on the truth produces the power that leads to Christian love. So it is also the same kind of Christian love that will naturally come out from those who know the truth. So there is a community of committed Christians belonging to the truth, and their lives manifest Christian love. So para sa ating mga mananampalataya sa ngayon, kinakailangan ganun din ang ating expression katulad ni Apostle John. Meron sincere love because of the truth sa ating kapwa mananampalataya. Kaya nga ang sabi sa 1 Peter, sinulat naman ni Pedro to, supporting verse natin, chapter 1, verse 22. Ang sabi, since you have in obedience to the truth purified your souls for a love of the brothers without hypocrisy, fervently love one another from the heart. So, punta po tayo sa verse 2. Dito, karugtong ito nung elect Christian being strengthened by truth and love. Ang sabi sa verse 2 ay ganito po. For the sake of the truth, sana buksan po niyo yung Bible, 2 John verse 2. For the sake of the truth, which abides in us and will be with us forever. So, sa verse 2, may magandang word dyan, yung salitang abide. So, this is John's favorite word. Doon sa mga mula sa John, yan, 1 John, 2 John, 3 John. Yung word abide na yan, lagi natin maririnig kay John. Abide means adherence or attached. So, yung truth and love coming from God na napupunta sa mga mananampalataya resides in the believer, it dominates or abides in one's life. So, yung verse 2, ang sabi, this abiding presence of truth and love will be with us forever. Huwag natin kalilimutan yon, sapagkat dito natin makikita ang elect lady o an elect person that na nagpo-possess ng katotohanan at pagmamahal ay mapapasa kanya habang buhay. Doctrine of eternal security. Di ba? Hindi mawawala ang mananampalataya ng Panginoon. Doon po sa doctrines of grace, ang sabi, there will always be perseverance of the saints dahil sa Panginoon. So, yung katotohanan at pagmamahal, yan ang nagdodraw ng line sa pagitan ng mananampalataya at yung mga unconverted. So, pag walang katotohanan, walang Kristiyanong pagmamahal, ito ay hindi mananampalataya. So, kung maalala po ninyo, may mga maririnig kayo na falling away, fallen away.
Pakita natin yan sa Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. At gayon din naman sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Basahin ko po sa inyo yung Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. Ang sabi, "For in the case of those once having been enlightened and having tasted of the heavenly gift and having become partakers of the Holy Spirit and having tasted the good word of God and the powers of the age to come and having fallen away, it is impossible to renew them again to repentance. Since they again crucify to themselves the Son of God and put Him to open shame." Walang mananampalataya na anak talaga ng Panginoon na elect ay magfo-fall away. Pero kung kayo'y naguguluhan at nakikita nyo, bakit sa ganito? Bakit si ganito? Ang isang masakit nga, tanda ko si Pastor Robbie. Ngayon, they are nominal Christians. Christians sila sa pangalan lamang. Pero they are not truly converted. They remain to be unconverted. Nandun na sila pero kinapos. Sapagkat according to God's decreed will, pinili na niya beforehand yung chosen ones, yung elect. Kaya tayo ay sumampalataya sa Panginoon sapagkat kapag kumikilos ang banal ng Espiritu sa iyong puso, pinagpala ka ng Panginoon, ng katotohanan at ng kanyang pagmamahal. Ngayon, punta po tayo doon sa last reality, yung the Christian's confidence. Makita natin yun sa verse 3. Ito po yung sabi sa verse 3. "Grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love." Kita natin dito yung remarkable blessing and assurance. Remarkable blessing, bakit? Ang sabi ni Apostle John sa elect lady, "Grace, mercy, and peace will be with us." So, alamin na at kilalanin muna natin, sino ba itong elect lady nito? Etong elect lady with her children, walang nabanggit dito na meron siyang asawa. So, kung hindi nabanggit dito, maaaring siya ay nag-iisa na lamang sa buhay at maaaring wala na ang kanyang asawa. Ngayon, kung siya ay nag-iisa, siya yung breadwinner. Siya yung authority sa family. Siya yung inaasahan ng kanyang mga anak. Ang isang pamilya na iisa lang ang nabubuhay na magulang o nag-aakay sa kanyang pamilya, napakahirap. Lalo na sa panahon ngayon. Doon sa panahon nila, ganun din. Sapagkat etong babaeng to bilang elect lady ay naglilingkod sa ating Panginoon at siya ay taos-pusong nagpapakita ng Christian hospitality sa mga itinerant missionaries o yung mga traveling preachers. Siyempre, mabigat din yun. Paglilingkuran mo sila. Maaaring noon, pinaglalaba pa sila para maging maayos ang kanilang pananamit. Oo. Tapos, hahainan mo sila ng pagkain. Tapos, bibigyan mo sila ng tulugan. Talagang mahirap. At siyempre, meron ka pang mga anak. Kaya, para sa kababaihan na ito, kailangan niya talaga ng grasya ng Panginoon, ang mercy and peace. Liwanagin po natin, ano ba itong grace, mercy, and peace? Kung titingnan natin at ating nababasa yung mga sulat ni Apostle Paul, 1 Corinthians, 2 Corinthians, di ba, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, 1 and 2, yung 1 and 2 Timothy, Titus,
At yung Hebrews na ina-attribute kay Paul, pero hindi tayo ganun kasigurado. Lagi yan sinasabi, yung salitang, grace to you and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ. Isang napakagandang greeting, di ba? So, yun yung greeting ni Paul. Pero yung ginawa ni Apostle John naman dito, ay kaisa-isahan sa tingin ko lang po. At napakagandang mga makataga yung grace, mercy, and peace. Sapagkat bukod sa greeting, meron tong kaakibat na blessing. Blessing mula sa ating Panginoon. Dahil yung katatayuan ng kababaihan na ito, na elect lady, talagang mahirap. At kailangan niya ng grasya ng Panginoon. At awa at kapayapaan. So, yung grace, mercy, and peace, yan po ay hindi related sa salvation. Dito sa verse na to. Kasi, di ba yung elect lady is already saved? Elect na siya eh. So, yung grace, mercy, and peace is with regards dun sa inaasahan ni John na sana ay mapa sa pamilyang ito yung grasya ng Panginoon at yung mercy at yung awa ng Panginoon na maibuhos sa kanila habang sila'y nabubuhay dito sa lupa para maglingkod at tanggapin ng tama yung mga totoong traveling preachers na nagtuturo ng katotohanan at pagmamahal mula sa ating Panginoon. At yung gospel message, yung good news of salvation because of Jesus Christ dying on the cross for our sins. So, yung grace is sufficiency, yung abundance. Pero mind you, hindi po ito yung grasya para ipangako yung health, wealth, and prosperity. Sana hindi po kayo naniniwala sa mga ganyang katuruan sapagkat ang pamumuhay ng isang Kristiyano ay puno ng pagsubok at puno ng pakikibaka habang tayo dito nabubuhay sa lupa. At meron pong isinulat si John sa chapter 1 verse 16. Ito po yung sabi niya. For of His fullness, Jesus Christ, we have all received grace upon grace. So, sapat na ang ating Panginoong Jesus. Health, wealth, and prosperity. Ang kailangan natin, ang Panginoon, hindi yung mga ganung uri ng katuruan. Sapagkat tayo, habang nabubuhay sa lupa, ay bintad sa lahat ng uri ng pagsubok. Ngayon, yung salita namang mercy, this word mercy flows from grace. Nanggaling yan sa grace. At sa verse 3, it is also not about salvation. Kasi saved na nga yung lady eh. Yung mercy is yung awa, yung pity and compassion na sana igawad ng Panginoon habang nabubuhay ang mga mananampalatayang ito na naglilingkod sa Kanya. At kaya nga ang sabi dun sa Ephesians chapter 2, sinulat ni Apostle Paul naman to, chapter 2 verse 4. Ang sabi, but God being rich in mercy because of His great love with which He loved us. Tapos sa Old Testament, may magandang verse din doon, yung Lamentations chapter 3 verse 22. Ang sabi, the loving kindness of Yahweh indeed never cease, for His compassions, mercy, never fail. So God is rich in mercy. It is His character. He is not reluctant to bless. His compassion is unfailing and generous. Ngayon, doon naman sa salitang peace. Kung mauunawaan natin yung grace and mercy na ating nabanggit kanina, magkakaroon ka ng peace, kapayapaan. Yun yung gusto ni Apostle John dun sa elect lady. Ito ay manifestation of specific love coming from God. Dahil ang peace is an inner peace or tranquility. Sa kabila ng lahat ng trials and storms of life, nandun yung grace, mercy, and peace because of God.
God's abiding presence will keep a Christian peacefully strong and firm. Meron po akong magandang verse dito, yung Philippians chapter 4 verse 7. Ang sabi, "And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." So, grace, mercy, and peace para sa mananampalataya will be with us. Di ba remarkable assurance yun? So, yun yung confidence natin. Nasa atin yun. Walang makakakuha nito. Will be with us means certainty, affirmation, and declaration. So, upon receiving truth and love, grace, mercy, and peace, ang lahat ng yan will never end. At ito ay mapapasa atin habang buhay. So, doon sa verse 3b, doon sa mga huling kataga dito, sa verse 3, makita natin yung bedrock foundation of truth and love. From God the Father, basahin niyo po yan sa 2 John, verse 3. Ang sabi, "From God the Father and from Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love." So, the remarkable blessing and assurance of grace, mercy, and peace is from above, jointly from the Holy Trinity, from God the Father and Jesus Christ the Son. Teka, dalawa lang yun Mamaya, tignan po natin. So, dito nakita natin that ang doctrine of Trinity, it is biblically established in this verse. Biruin nyo, napaka-iksilong ating pag-aaral pero marami tayong nakikita katotohanan dito. What a remarkable assurance. So, Hebrews chapter 6 verse 18. Ito ay patungkol sa ating Panginoon Diyos Ama. Ang sabi sa Hebreo, "It is impossible for God to lie." Assured tayo dyan. Kasi nagmula ang grace, mercy, and peace, yung truth and love from God. And God cannot lie. At makita natin din yung John chapter 14 verse 6, di ba? "I am the way, the truth, and the life." Nakita natin that Jesus Christ, being the Son of God, is full of deity and equal to the Father. Kaya erased at talo yung sinasabi ng mga Gnostics, ng mga naniniwala sa docetism ng mga panahon na yon. At lalo din naman sa panahon ngayon na mayroong mga relihiyon na ang sinasabi sa word na noun naman, noun in English, ay ginagawa nilang adjective. So, mali yun. So, ngayon, paano yung third person? Sabi natin, may Holy Trinity. Tignan po natin. Di ba, si John, ang nagsulat ng 2 John, ang nagsulat din ng John, doon sa book of John, chapter 14, verse 17. Verse 17, or verse 7. Tingnan po natin, para sure. John chapter 14. Verse 17. "So the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see him, or know him. You know him because he abides with you and will be in you." Diba? The Spirit of truth. Kung nasa iyo yung katotohanan, nasa iyo ang banal na Espiritu, yung third person. The Holy Spirit is equal to God the Father and God the Son. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ito po ang sabi, "Or do you not know that your body is a sanctuary of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not
your own. So, what a remarkable assurance para sa isang mananampalataya. At dun sa huling 4 na salita, dun sa verse 3, sabi, in truth and love. The word truth dito sa verses 1, 2, and 3 is the main point. This is the main idea. Absolute truth. God. At 2 times na nabanggit ang love. Kaya napaka-importante niyan. Having God as the bedrock, foundation of truth and love, all Christians are born of God. They are bonded to other fellow Christians because of this truth and love. So yung Christian hospitality and fellowship must be rightly practiced. Especially, mas masarap yung sinabi ni John doon sa 2 John sa verse 12. Ito po yung sabi ni John Though I have many things to write to you, I do not want to do so with paper and ink. But I hope to come to you and speak face to face, so that your joy may be made complete. Mas masarap ang fellowship na makikita natin yung Christian hospitality being practiced face to face. Ang pag-worship must be physical. Tapos na yung COVID So, yung online worship should be only for extreme situation. Katulad ng mga pasyente na hindi makapunta sa church dahil meron silang karamdaman. Pero yung mga mananampalataya na may capability to worship God physically must do the same. Had the same sentiments like Apostle John na mas gusto niya na face to face. Sabi sa verse 12 ng 2 John. So, may mga panahon na mga Christians, tayo nga, meron terminology na, ano tawag doon? Yung mahirap makasama. Nakalimutan ko. Basta, ang Christians, yung hard to be with, talagang merong incompatibility na nag-exist dyan. Kasi meron tayong iba't ibang goals, meron tayong iba't ibang pananaw, may iba't iba tayong situation, meron tayong iba't ibang pinanghahawakan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya merong pagkakaiba. Ngunit, ang Christian, hanggat nabubuhay dito sa lupa, will always exist as a community of believers with common commitment to the truth of God. Meron man tayong pagkakaiba, but we are always united despite our being diverse and not uniform. So, ayoko sana sabihin yung unity despite yung diversity kasi baka maibang inyong pananaw. Kasi as much as possible, we have to be clear that yung diversity is not all about accepting people who are so noisy about social justice. Kasi dapat, 'di ba? We have to embrace the truth. We have to show specific love. Dahil may mga maririnig tayo yung iba't ibang komentaryo with regards to marriage and divorce, abortion, LGBTQ+, and many other things like mental illness, mental state. Claims that are not true is always unbiblical. There must always be biblical truth, a strong foundation na namang gagaling sa aklat ng kasulatan. Para sa atin, ang katotohanan, the truth and the love of God
is a high standard. Magkaroon tayo ng high view of God. Mahalin natin ang ating aklat ng kasulatan sapagkat dito masosolusyonan ang lahat ng problema sa buhay. Maging karamdaman man. So, Christians are blessed by truth and love. We have to practice Christian hospitality and good Christian fellowship. Always remember the example of the elder John. Always remember that elect lady na blessed and strengthened by the truth and love. Ganyan din naman kayo. At yung Christian's confidence, matapos nating aralin ang 2 John, meron tayong remarkable blessing and remarkable assurance from God. Lord, marami pong salamat sa gabing ito at kami nagkasama-samang pag-aralan ng inyong salita. Salamat sa inyong patnubay at ang aming napag-aralan nawa ito'y aming isapuso at isabuhay. Maasa kami ng inyong patuloy na grasya, awa, at ang kapayapaan nawa, Panginoon, ninyo ay laging mamalagi at maalaala namin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Sabihin po natin, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Sigay po natin sa ating Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos,
ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Nagdakilaan mo. Atin pong basahin mula sa mga awit 86:6 hanggang 7. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo na po, ako'y iyong dinggin. Dumaraing ako kapag mayroong bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Patuloy kaming sumasamba, Ama, at sa pagkakataong ito naman, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin
mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.